Kung mahal niyo po ang bansang Pilipinas at ang mamamayang Pilipino, dahil kayo naman po ay mga Pilipino, huwag niyo pong pigilan o huwag niyo pong sirain ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Dahil ang tanging pag-asa ng bansang Pilipinas ay si VP Sara Duterte. Kaya ito dapat ay hindi ma-impeach. Oligarchs. Oligarkiya lang ang ayaw magtanggal ng mga tax na yan dahil sila ay mga negosyante. Kung ito talagang si Ralph Recto na ito ay makabayan at maka-Pilipino, dapat ayunan niya ang pagtatanggal ng VAT o ng excise tax para sa langis. Kasi talagang hirap na ang bayang Pilipinas, mahirap na ang Pilipino. Kawawa naman ang mga mamayang Pilipino sa sobra-sobrang pagtaas ng gasolina. Dahil ito po ay talagang nangyayari. Kapag tumaas po ang gasolina o ang presyo ng gasolina, ang kasunod niyan ay pagtaas ng mga bilihin. Kaya hanggat maaari, alisin ang tax ng gasolina, yung VAT na yan, alisin muna yung mga yan, para naman makahinga ang mga mamayan sa sobrang kahirapan. Kawawa na po ang mga mahihirap na mamayang Pilipino. Alisin nyo muna ang VAT o yung excise tax na yan para sa langis, alisin muna yan. I-lift up muna ang deregulatory rules o deregulatory board. I-ano muna yan, i-lift up muna yan. Magkaroon muna ng regulatory para ang presyo ng mga lalangis o gasolina ay makontrol ng ating gobyerno. Alisin ang deregulatory system na yan. Kawawa na po ang bansang Pilipinas. Kaya ikaw, Ralph Recto, ikaw din ang may pakana niyang VAT na yan. Dapat alisin muna yan, yung mga excise tax na yan sa langis, alisin muna. Huwag munang pairalin sa panahon ng crisis ng langis. Dapat ito ay alisin muna para gumaang ang buhay ng mga mahirap na mamayang Pilipino. Mensahe mo na lang sa mga, hindi lang sa mga congressman, sa lahat ng mga umaatake ngayon kay VP Sara Duterte. And gusto talaga siya pabagsakin na para hindi na siya makatakbo sa 2028. Gustong sirain yung kredibilidad niya. Ang mensahe ko sa mga congressman, senador, o sa lahat ng mga naghahangad na impeach ang ating pangalawang Pangulo, Sara Duterte, ang pakiusap ko sa mga naninira o nagpupus ng impeachment, tigilan nyo na po. Kung mahal nyo po ang bansang Pilipinas at ang mamamayang Pilipino, dahil kayo naman po ay mga Pilipino, huwag nyo pong pigilan o huwag nyo pong sirain ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Dahil ang tanging pag-asa ng bansang Pilipinas ay si VP Sara Duterte. Kaya ito dapat ay hindi ma-impeach. Kaya pakiusap ko sa inyo, mga congressman, senador, mga tao, mga politiko na naghangad na siya ay ma-impeach, tigilan nyo na po yan. Gawin nyo na po ang inyong mga trabaho, ang inyong mga mandato, na paunlarin ang bansang Pilipinas at ang mga mamayan nito. Isipin nyo naman po ang bansang Pilipinas o ang kapakanan ng mga mahihirap na mamayang Pilipino. Tigilan nyo na po ang impeachment dahil wala po kaming mapapala sa impeachment na yan. Ang tanong ko po sa inyong lahat na naghangad na ma-impeach ang ating pangalawang Pangulong Sara Duterte, ano po ba ang magiging benepisyo ng mga mamayang Pilipino pag ito'y na-impeach? Halimbawa na lang natin na ito'y na-impeach, ano po ang magiging benepisyo sa mga mahihirap na mamayang Pilipino? Wala. As in, wala. Kaya sana, kayong mga kritiko, kayong mga naninira, nagde-demoralize sa aming Vice President Sara Duterte, tigilan nyo na po. Tama na po ang pamumulitika. Unahin nyo naman pong asikasuhin ang tunay na problema ng ating bansa. Ang kahirapan, ang sobrang taas ng mga bilihin, ng langis, at ng mga hospital. Yan po ang unahin nyo. Isipin nyo naman po ang tunay na ugat ng problema ng ating bansa. At pakiusap ko rin sa Pangulong BBM, sana po, it's better to step down. Bumaba na po kayo, ibigay nyo po ang pamamahala sa pangalawang Pangulong Sara Duterte dahil kayo naman po ay may sakit, physically unfit, ibigay nyo na po ang pamamahala sa pangalawang Pangulo para naman magawa niya na at magampanan ang pagpapaunlad ng ating bansa. Isipin nyo naman, Pangulong BBM, ang sobrang kahirapan ng bansang Pilipinas. Tigilan nyo na po ang pamumulitika. Maawa naman po kayo sa sambayanang Pilipino at sa bansang Pilipinas. Nakulelat na po tayo sa Asian country. Sana po, tigilan na po ang pamumulitika at paunlarin ang bansang Pilipinas at ang antas ng pamumuhay ng mga mahirap na Pilipino ay unti-unti ninyong paangatin. Okay. I-advance natin kay Risa Ontiveros. Kasi aakyat yung sigurado naman to, 100% aakyat yung impeachment na yan sa Senado. Kasi marami pa rin congressman dyan, lalo-lalo na yung nabiyayaan
na bubuto pabor para iakyat sa Senado ang impeachment. Ngayon, alam naman natin na gustong-gusto din talaga na talakayin yan ay si Risa Hontiveros. No? Part kasi yan ng kaliwa anti-Duterte, sabihin na lang natin. Ini-opinion kay Risa Hontiveros na, kumbaga, kapag gusto daw ng tao na siya'y tumakbo, yun daw ang susundin niya. Paano gusto ng tao? Hindi, walang may gustong tumakbo ka, Risa Hontiveros. Wala. As in, wala talaga. Ikaw lang ang nangangarap at nagsasabi na ang mga mamayan ay gusto kang patakbuhin. Wala. Nag-survey na po kami sa social media. Wala talaga. Walang may gusto sa inyo. Nangangarap ka lang ng gising. Kaya tigilan mo ng mangarap ng gising, Risa Hontiveros, dahil hindi ka mananalo. Sayang lang ang panahon mo at effort mo. Sa totoo lang. Tigilan mo na ang pangarap mong maging Pangulo dahil wala pong nagkaagusto na ikaw ay tumakbo bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas. Kung ang PhilHealth funds nga kinupit mo ibalik mo yon dahil hindi dapat na manatiling yun ay unsolved case yun. Dapat muling buhayin ang tungkol sa PhilHealth funds na kinuha mo o ginamit mo. Ibalik mo yon. Wala ang karapatan tumakbo bilang Pangulo at minamind conditioning mo lang ang mga tao na sinasabi mo na ang mga mamayan ang may gustong tumakbo ka bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas. Impossible dream. Hindi mangyayari yon dahil wala ka sa kalingkingan ng VP Sara Duterte na talagang may malasakit at may tapang na labanan ng korupsyon at may malasakit sa mga mahihirap na mamayang Pilipino. Only VP Sara Duterte is the hope of the Philippine country. Pero kapitbahay mo si Kian de los Santos. Oo naman, dyan lang yan sa may Libis Pero tungkol naman kay Kian de los Santos, sa totoo lang, yan ay biktima rin. Si Kian de los Santos, biktima rin yan ng kahirapan, pero hindi siya entitled para maging santo. Hindi. Wala siyang karapatang maging santo. At siya naman, kung siya buhay siguro, hindi niya rin nahangaring maging santo. Gawa-gawa lang yan, imahinasyon lang ni Father Villanueva yan at saka ni Risa Hontiveros. Ginawa nilang santo para lang magpasikat sa mga drug related na may kaugnayan sa droga. At gusto nilang alisin sa isip ng tao na si Kian ay isang mabuting tao o mabuting bata. Sa totoo lang, biktima siya ng kahirapan kaya siya ay naging bahagi ng usaping droga. Pero wala siyang karapatang maging santo. Kaya yung ginawa ni Risa Hontiveros na yan, nagawing santo, si Kian de los Santos, ay against ang mga tunay na Katoliko dyan. Ayaw nila kasi nakakahiya naman yun. Drug-related cases tapos biglang naging santo. Diba? Common sense naman yun Kahit ang mga pamilya niyan, ako, iniisip ko, mismong tatay niyan, hindi siguro payag na maging santo yan. Kaya lang, wala Siyempre, gusto ni Risa Hontiveros, may, alam mo na yan, money involved dyan pumayag na rin. Ganun lang yan. Kaya Risa Hontiveros, forget your dream. Hindi ka magiging Pangulo ng Pilipinas. At wag mong idadamay ang mga mamayang Pilipino ang may gusto na tumakbo kang Pangulo ng Bansang Pilipinas. Ang gusto ng mga mamayang Pilipino na maging Pangulo, only Sara Duterte. Okay. Hidden agenda itong mga naninira sa kanya. Natural, may hidden agenda yan. Bakit ko nasabi? Number 1 senator to pag tumakbo uling senator yan, or tumakbo ng kung ano man ang gusto niya, vice president o ano man, malakas yan. Hindi kasi pwedeng i-declare yan Bakit kamo? Puputiktahin yan. Pagkakaguluhan yan, sisirain. Ngayon pa nga lang, sinisira na Hindi pa nagdideclare yan kung ano tatakbuhin yan. Ha? Nakita nyo? Hindi pa yan nagdideklara, sinisira na. Kinakabahan na. Bakit? Ano ba yung slogan? Tapang at malasakit. Naglalaro na isip ng mga kalaban yan, yung mga political enemy nila. Di ba? Pero wala pang formal declaration yan kung ano. Dahil ngayon, ang naririnig ko, Sara Chavit. Si Chavit ang ano ninyo. Sara Chavit May si Senator Bongo, binabalatan nyo. Sorry, Manong Chavit Okay. Mga Bro, kulungot may dugtong lang ako. Kasi kasabay dyan kay Senador Bongo, meron din ako napanood, nakasama din natin, na ang sabi niya, bakit daw nagtatago si Bato? Dapat daw lumabas si Bato, tapos kung makulong daw, edi samahan dun si Digong sa dahig. Ano opinion mo dun sa naging pahayag ng isa sa mga kasama natin?
Kasamahan pa natin ang nagsabi. Ah. O tignan yung kalokohan talaga. O, kasamahan pa namin ha, ang nagsabi ng ganun. Correction please. Si Senator Ronald Bato de la Rosa ay hindi po nagtatago. For clarification ha, bakit ko nasabing hindi nagtatago? Pinoproteksyonan niya lamang po ang kanyang liberty o kalayaan. Kasi very political and abusive ang pamamahala ngayon. Kung siya'y lilitaw, pwede ikukulong talaga yan. Kaya pinoproteksyonan niya, pero hindi po siya nagtatago. Kasi iba po kasi yung nagtatago na term. Kapag sinabing nagtatago ka, meron kang kinatatakutan or meron kang kasalanan. Si Senator Ronald Bato de la Rosa ay napaparatangan pa lamang pero wala pa pong katotohanan at wala pa pong napatunayang may kasalanang nalabag sa batas. Kaya hindi po siya nagtatago. Pinoproteksyonan niya lamang po ang kanyang sarili, hindi po siya nagpapakita sa madla dahil nga po may threat na ICC warrant of arrest. Kung ang dating Pangulong Duterte ay naipadala sa daig, mas more siya. Dahil dating Pangulo, mas makapangyarihan at mas maraming taga-suporta. Pero nagawa nilang kidnapin. Di much more itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaya, ang ginawa niya, pumunta sa kung saan-saan lugar para maproteksyonan niya ang kanyang kalayaan, but not hiding. He is protecting his liberty. That's it. So bilang ikaw ay isa din sa sumusuporta kay Senator Bato, para sa'yo tama lang ang ginawa niya. Tama! Malaking tama! Kasi abusive management ngayon. Wala, bendalo ngayon. Ang batas ay hindi nila nire-respeto. Binabiolate nila ang batas. Kaya, siyempre, tama yung ginawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasi kung siya'y magmamatapang, eto po, correction please, hindi po karuwagan ang ginawa ni Senator Ronald Bato. Hindi po kaduwagan yan. Yan po ay isang wisdom. Came from God. So, di ba hindi naman talaga nagtatago si Senator Bato? Hindi Hindi. talagang ano lang. For safety lang. Oh, kasi for safety. Hindi Iba kasi yung sinisafety mo yung sarili mo eh. Iba kasi yung nagtatago. Yung nagtatago may kasalanan, guilty. Di ba? Tignan nyo ha, kaya ako sinasabing hindi nagtatago. Very negative meaning ang nagtatago. Kapag nagtatago ka, meron kang kasalanan o nagawang kasalanan. Meron kang kinatatakutan. Si Senator Ronald Bato de la Rosa, correction please, hindi po yan takot. Matapang po yan, kaya lang ang katapangan ay hindi pinakikita para maging katangahan. Alam mong may threat, matapang pa ba yung, o sige, ito ko. Hindi po katapangan yan, yan po ay katangahan. Okay? Segregation ng meaning. Ngayon, ang tunay na matapang, yung iproteksyonan mo ang sarili mo, huwag kang magpapahuli sa kanila dahil alam mong violation of law, ang gagawin nila illegal arrest. Kaya dapat kang mag-safety. Dapat kang magpunta kung saan-saan para to protect yourself, to retain your liberty. Yan ang tunay na matapang. Okay, pahabol lang. Panggas naman. Sige, mas lang. Ayun. Bukas, magtataas ng gasolina. So, maliban to sa pinapropose na tanggalin muna yung tax, suspend muna yung IVAT. Ano ba kaya ang dapat na solusyon na gawin ng gobyerno? Kung may gagawin na silang solusyon sa pagtaas, patuloy na pagtaas ng langis at nagbabadya pa yung pagtaas ng mga bilihin. Actually, yan nga ang problema natin eh. Hindi kumikilos ang ating gobyerno. Wala silang ginagawang counter solution tungkol dito sa crisis ng langis. Ngayon, kung magtataas bukas, dapat meron mga inspector nga tulad ng sabi ko kanina, inspect nila yung mga fuel tank na mga gasolinahan. Kung ilang daang litro ang nakadeposito diyan sa mga fuel tank nila. Ngayon, kung marami pa yan, wag muna silang magtaas. Magtaas sila kapag nakakuha na sila ng mas mataas na presyo. Nakuha nyo? Para balanse. Hindi yung nagtataas sila, hindi pa nga sila nakaka-order ng mataas na presyo. Nakuha nila yung petrolyo ng murang halaga.
ibebenta nila sa doble-doble ng halaga, panalo sila dahil mura lang nila nakuha. Kaya isang solusyon dyan, temporarily solution, mag-check muna ng mga inspection ang Department of Energy kung dapat nga ba silang magtaas o hindi. Ngayon, pag nakita nilang libu-libong litro pa o gallons ang nakalagay sa mga fuel tank deposit nila, wag silang magtaas. Paubos muna nila yan. Bago maubos yan, mga 1 linggo, mahigit. Dahil marami yan. 1,000 gallon ang deposito niyan, malalaki yan. Ubusin muna yan bago sila magtaas. Hindi kagad yung nagtaas na kagad. Bakit? Bumili na ba kayo ng mataas na presyo? Magpakita kayo ng resibo na binili nyo yan sa mataas na halaga for accountability and transparency. Sa ngayon, nagtataas yun lang is, yung may mga kotse, nag-commute na rin. Ang nagkakaproblema naman ngayon, yung mga magko-commute, punuan, napakahaba ng pila. Ano kayang, pwedeng solusyon dyan? Sa tingin nyo lang. Ang dapat dyan talagang solusyon, para sa akin, no? Kasi ang mahirap dyan, yung mga apektado talaga dyan, yung mga nagtatrabaho. Pero yung mga katulad natin na one time, big time lang ang trabaho, wag mo na maggala-gala, ganyan. Pansariling solusyon lang ito, individual solution na magagawa natin dito para wag tayo masyadong mahirapan. Pero yung mga apektado dyan, yung mga nagtatrabaho. Ang dapat na solusyon dyan, mag-provide sila ng libre sakay. Libre sakay. Dapat gawin ng gobyerno. Actually, ang OBP meron na eh. Ang OBP merong libre sakay. Yan. Kaya lang aabangan mo talaga yan. Yun naman ang mahirap dyan. Kaya nga kawawa ang bansang Pilipinas sa incompetent leader ng bansang Pilipinas dahil hindi alam kung ano ang solusyon. Okay. Sir, baka may mensahe ka kay BBM sa mga nagaganap ngayon sa bansa natin. Crisis, lahat. Baka may mensahe ka. Kasi ikaw din naman ay isang dating Marcos loyalist. Ang mensahe ko dyan sa ating Pangulong BBM ay it's better to step down. Ipagkatiwala ang posisyon bilang Pangulo sa pangalawang Pangulo. Step down, BBM, give the position as a President to VP Sara Duterte. Ipamahala mo, tignan natin kung ano ang magagawa at capacity ni VP Sara Duterte pag siya ang naging Pangulo. Once for all, this is a matter of country and people. This is not a matter of politics, but a matter of dying nation. Kaya kung ako, Pangulong BBM, panawagan ko sa'yo, it's better to step down, give the position to President Sara Duterte, and let her manage the Philippines. Sa nagaganap na crisis ng bansa natin, at kita naman natin, si BBM pa rin yung Pangulo ngayon. Ano pa kaya mga ina-expect natin ng mga magaganap? Marami. Kahirapan. Talagang yan expected na. Kahirapan, kaguluhan, ang pagkawatak-watak ng mga mamayang Pilipino. Yan ang mangyayari niyan. Kaya nga ako, sabi ko nga, it's better to step down. Ibigay ang pamamahala kay VP Sara Duterte and VP Sara Duterte becomes a president. Siya nang bahala mag-manage ng Pilipinas. Tignan natin kung ano ang kakayahan niyang magawa o kung ano ang gagawin niyang solusyon sa mga kinakaharap na problema ng ating bansa. Try it. Do it for sake and betterness of this country. Sa ngayon kasi sir, dumarami yung mga krimen. Ito, sinasabi ng gobyerno na bumaba daw ang krimen ngayon. Naging mas safe ang Pilipinas sa panahon nila ngayon kumpara kay PRRD. Pero merong latest na balita ngayon, yung bata na ginilitan, nisisan. Ano yata yung 5 years old lang yun. Paano natin masasabing kung tuon sinasabi nilang safe ang Pilipinas, maraming tayong nababalita na ganyan na hindi makataong yun nga ang mabigat. That is heinous crime. Alam mo, 5 years old, paano mo sasadistahin ng pagpatay dyan? 5 years old dyan, kung hindi ka abnormal ang isip, kung hindi ka under influence of drugs. Walang matinong tao ang gigilit sa leeg ng isang 5 years old. Liban pa doon, nabugbog pa to eh. Binugbog at saka ginilitan. Ginalitan ng tiyan, tsaka sa leeg. Isipin mo sa disim,
Hindi po magagawa ng matinong tao yan. Kaya yan ay drugs-related cases. Ngayon, kung drug-related cases, wala nang peace and order. Walang kasiguraduhan ng ating mga mamayan. Biruin mo ano laban ng 5 years old. Ni hindi pa nga alam manuntok niyan. Ni hindi alam ipagtanggol ang kanyang sarili tapos gigilitan mo lang ng tiyan, leeg. Karumal-dumal, that is a heinous crime. Dapat talaga ibalik ang bitay. Isa pa yan. May proposal sa bitay, di ba? Si Senator Robin Padilla, sinusulong. Oh, sinusulong ni Senator Robin Padilla ang death penalty sa mga kurakot at sa mga heinous crime. I-consider natin heinous crime ang kurakot. Bakit? Ang pangungurakot o pagnanakaw sa kaban ng bayan ay kamatayan ng mga mahihirap na mamayang Pilipino. Kaya that is considered heinous crime. That is considered crimes against humanity. Kasi nagugutom ang tao dahil sa sobrang kahirapan. Bakit? Okay lang yung kahirapang normal eh. Kaya pala naghihirap ang mamayan dahil ninanakaw ang pondo ng bayan. That is considered heinous crime. Kaya yung pangungurakot at pagnanakaw, sabi ng isang mambabatas, ay hindi daw heinous crime. Pwede na natin i-consider heinous crime kasi maraming namatay sa gutom. Dahil ninakaw nyo ang pondo, kaya considered heinous crime ang pagnanakaw at pangungurakot sa kaban ng bayan. Kaya, salute Senator Robin Padilla. Tama po na isulong nyo ang death penalty sa mga nangungurakot, sa mga rapist, sa mga mamamatay tao, sa mga heinous crime. I-consider natin heinous crime ang pagnanakaw sa pondo ng bayan. Sir, habol ko lang. Marami kasing basher si Senador Robin Padilla. Okay, so nga, hindi daw matalinong senador. Pero bilang ikaw, isang Pilipino, nagsisisi ka ba na sinuportahan mo si Robin Padilla? At kung ikukumpara mo siya sa mga congressman, ano sa tingin mo? Unang-una, hindi ako nagsisisi na binoto ko si Senator Robin Padilla. Bakit? Hindi ito usapin ng edukasyon. Usapin ito ng serbisyo. Usapin ito ng puso at isip na magmalasakit at magserbisyo ng totoo. Si Senator Robin Padilla, kahit sabihin man natin na lack of education or hindi siya matalino, pero meron siyang puso na magserbisyo at hindi nangungurakot. I-compare natin sa mga sinasabi nilang matatalino, mga abogado, mga engineer, mga kung ano-anong mga tinapos na mga professional course. Ang tanong, ano ang ginagawa sa Senado? Ano ang ginagawa sa Kongreso? Pagnanakaw. Dahil nasobrahan ang talino, ginamit ang kaalamanan sa pagnanakaw. Kaya mas gusto ko pa yung taong lack of education but full of service and full of concern to the poor Filipino people. Mas gusto ko yun. Mas gusto ko si Senator Robin Padilla na kahit sabihin nila, binubuli nila na lack of education but full of service. Full of humanitarian heart. Naglilingkod ng totoo, nagsiservisyo ng totoo. Salute, Senator Robin Padilla. Ayaw. Halata dong yukot ba? Yung damit ko. Hindi naman. Kita yung Eagles. lang tingin Kita ko, yung Eagles ha. Dito lang tingin na. Hindi. Dito sa gitna pala. Para medyo balance. Yan. Pero ini opinion doon sa sinabi ni si Ombudsman Boying na sabi niya, ibibigay daw nila yung salin ni BP Sara sa Committee on Justice. Sabi ni, Ombudsman Boying. anong karapatan nila para mag-ano ng salin? Kung ganun ang gusto nila mangyari, lahat ng salin nila, lahat, hindi dapat na selective. Hindi si BP Sara Duterte lang. Kasi masyadong political tong issue na to, Brad eh. Masyado na nilang iniipit o ginigipit
si VP Sara Duterte dahil sa political. Dahil sa talagang gusto na talaga nilang wasakin ang pagkatao ni VP Sara Duterte kahit na ito ay gumaganap sa kanyang mandato bilang pangalawang pangulo. Ano ang dahilan bakit kailangang alungkatin ang salin? Bakit si VP Sara Duterte lamang ba ang may salin? Lahat naman sila may statement of account and liabilities O bakit kailangan si si VP Sara? Kung ganun ang gagawin nila, lahat sila mag-submit ng salin. Hindi naka-specified kay VP Sara Duterte lang. Political masyado masyadong masyadong magulo. Hindi, wag na nilang pag-initan yung salin, yung bank account. Masyadong political at personalan. Ayaw lang talaga nilang maging pangulo itong si VP Sara Duterte on 2028. Kasi nga malakas ang VP Sara Duterte natin. Kaya gusto nila talaga ito ma-impeach. Kaya kahit ano ng mga dahilan, grounds, ginagawa nila kahit against the rules o against the law. Kaya para sa akin, tigilan na nila ang panggigipit kay VP Sara Duterte. At isa pa yan, kaya gusto niya talaga ma-impeach yan dahil nakita niyo naman ang health condition ng Pangulong BBM. Gewang-gewang na rin ang kanyang health condition. Just in case na ito'y rest in peace. Sorry, pero kung sakali man na may ganong maganap, natural, as per Constitution, VP Sara Duterte is the one to replace the position of presidential o president. Pero sa tingin mo, babrasuhin nila? Tutuhanin nila ito na ibibigay yung salin ni VP Sara? Sa tingin mo lang? Kung ibigay man nila yan, against the rules nga yan, against yan, hindi yan makatarungan. Pero kung talagang gagawin nila yan, dahil political matter, talagang pinupolitika nila, sila rin mag-submit. Once for all for one, to be fair and square. Dapat pare-parehas. Kasi kami ay naghahangad din na buksan ang salin nyo, ang bank account nyo, buksan din. Hinihiling din ng mamamayang Pilipino, isa na po ako doon. Para patas ang laban. Hindi pwedeng naka-selective o si VP Sara Duterte lang ang ihain nila ang salin habang yung salin nila ay naka-secret. Hindi maganda yan. Para sa akin, ang ano ko dyan, ang masasabi ko lang dyan sa ginagawa nila is color of politics. Talagang gusto niya talagang lang i-destabilize, i-demoralize ang pangalawang pangulo para hindi na ito makaporma sa 2028 election, national election. Mensahe mo na lang kay Ombudsman Boyeng at saka sa mga congressman na gustong buksan na ngayon pa lang ang bank account ni VP Sara. Actually, yung pagbubukas ng bank account ng ating pangalawang pangulo ay against the Bill of Rights, Article 3, Section 1. Magbasa-basa naman kayo ng batas. Masyado na kayo nananagasa. Panawagan ko sa inyo, Ombudsman Remulla, at sa inyong lahat ng mga congressman, senador na naghahangad na pabuksan ang kanyang bank account, ay pakiusap ko sa inyo, lahat kayo, buksan ang bank account ninyong lahat. Lalong-lalo na yung mga involved sa malay-maleta, dahil yan talaga napakaraming pera yung mga tinanggap ng mga yan, dahil yung malay-maletang pera na yan ay sila ang nakinabang. Walang natanggap na maleta ang VP Sara Duterte. Kaya kung tutusin, yung pagbubukas ng bank account at pag-sasubmit ng salin ng ating pangalawang pangulo ay against human right din yan. Kasi meron tayong tinatawag na bank secrecy law. Rumespeto naman kayo sa batas ng bangko. Yan ay hindi batas ng batas ng bangko at meron ding batas pa ng Constitution, yung Bill of Rights, Article 3. Magbasa kayo ng batas. At kung ito'y alam kong alam nyo yan, kaya lang binabasag nyo nga ang batas. Kaya kung gagawin nyo sa VP Sara Duterte, to be fair and square, lahat kayo, magbukas ng bank account, mag-submit ang salin, pakita nyo lahat for transparency and accountability. Yan ang gawin nyo. About kay sir, kay Risa Hontiveros, kasi isa din ito sa bumabanat kay VP Sara eh. At saka tatakbo daw itong pangulo sa darating na 2028. Kay Risa Hontiveros, talagang kulay politika rin dahil ayaw niya nga
na makatakbo itong si pangalawang Pangulo Sara Duterte, kaya sinisira niya rin ngayon ang political career ng ating pangalawang Pangulo ay sinisira nitong si Risa Hontiveros. Dahil may plano nga itong tumakbo ng pagkapangulo at hindi ito mananalo. Ilalampaso ito ni VP Sara Duterte. Kaya dinidistract niya na kagad. Sinisira niya na kagad ang pagkatao ng ating pangalawang Pangulo para masira na at ma-impeach, wala na siyang kalaban. Pwede na nilang magawa ang gusto nila dahil si VP Sara Duterte lang ang pinaka-qualified at pag-asa ng bansang Pilipinas at ng mamayan nito. About kay may mensahe ka ba about kay Senador Amy? Sa Ah. gitna ng krisis ng bansa natin. Ang ano ko lang kay Senator Amy, panawagan ko sa iyo, Senator Amy, sana magpakatotoo ka sa iyong mga ginagawa. Kung talagang mahal mo ang mga Duterte, mahal mo ang bayan, payuhan mo na ang kapatid mo. Ang ading na bonget mo, pakiusapan mo na. It's better to step down and give the position to the Vice President Sara Duterte. Yan ang magagawa mo. Convince your brother and tell him na, brother, you are incompetent. You must to be step down and give the position to VP Sara Duterte. Oh, yes, sir. Pero sa tingin mo, may impeach kaya si VP Sara? Actual- Ngayong nagtutulungan lahat. Actually, sa legal fight, hindi may impeach ito. Walang pagka-impeach ang pangalawang Pangulo natin, Sara Duterte. Hindi mai impeach ito kung sa legal basis ang labanan. Ang problema natin, binabraso nga nila, pinagkakaisahan, ginagawa ng problema, ginagawa ng mga dahilan para ma-impeach kahit hindi naman dapat ma-impeach. Kung merong may impeach dito, alam mo kung sino? Yung mastermind ng mali-maletang nakawan. Yun ang dapat ma-impeach. Para sa akin, hindi mai-impeach ito if the fight is legal. Pero dadaanin nila to sa illegal. Ngayon, ito lang ang masasabi ko. Sa lahat ng mga naghahangad na ma-impeach ang pangalawang Pangulong Sara Duterte, mag-ingat kayo dahil magwawala ang mga tao. 32 million po, mahihiya naman po kayo sa 32 million na nagtiwala at bumoto kay VP Sara Duterte para maging pangalawang Pangulo ng bansang Pilipinas. Lalabas po yan sa kalsada at magwawala at magpapayag ng kanilang pagkadismayado sa ginawa niyong pag-impeach o pagtanggal sa kanya sa pesto. Dahil yan po ay nalal ng 32 million onward, parami pa ng parami. Kaya mahihiya naman kayo. Sana magkaisa na lang, tigilan nyo na ang impeachment, gawin nyo ang inyong mga mandato bilang mga mambabatas, bilang mga representante, bilang mga politiko na gumaganap sa serbisyong tao. Yun po ang intindihin nyo. Tigilan nyo na ang impeachment. No to impeachment, VP Sara Duterte. Bring him home, BPRRD. Sabi ni Congressman Loistro, pagustuhan din daw ng kanyang mga kababayan na magpatuloy ang impeachment proceeding laban kay VP Sara. Mensahe mo kay Congressman Loistro? Ko kay Congressman Luistro, isa rin yan sa nangangarap na matanggal ang pangalawang Pangulo dahil involved siya. Meron siyang involvement sa mali-maletang nakawan. Kaya lahat naman talaga ng mga involved sa mali-maletang nakawan ay naghahangad na mawala sa pwesto si VP Sara Duterte para hindi na maging Pangulo. Lahat ng mga involved sa nakawan ng Ghost Project, flood control, yan ay involved sa nakawan, yan ay naghahangad na matanggal ang pangalawang Pangulo. Kaya pakiusap ko sa iyo, Luistro, Congresswoman, tigilan mo na yan. Huwag kang mangarap ng gising dahil hindi ka magtatagumpay sa gusto mong mangyari. At ang Diyos ay kakampi ng pangalawang Pangulong Sara Duterte. Tigilan mo na yan, Congresswoman Luis Sistro.